Ito ang mas magandang rally. Nagkakaisa yung mga Pilipino para suportahan si Pangulong Marcos at ang administrasyon para panindigan ang West Philippine Sea sa patuloy na mga harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Authority. Ito, pakitingnan po ninyo itong report ng PTV, kung saan ako po ay konektado dyan. Kasamahan ko itong nagre-report dahil ito ay Office of the President na naghahayag ng suporta sa mga policy, programa at ginagawa ng mga Pilipino may paninindigan at malasakit. Ang agresyon, pananakot at pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa WBS at Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino, maging na mga mula sa mga namumuno para maresolba ang hindi pagkakaunawaan na naaayon sa UNCLOS at Hague 2016 arbitral ruling. Kabuhayan ng mga kababayan natin na nakasalalay. Gayon din po sa atin dito sa Kamaynilaan, yung pong kapayapaan, nabubulabog yung kapayapaan natin dito sa ating mga kababayan dito sa Maynila. Ang pagsuporta po sa Pangulo ay pagsuporta sa Estado, pagsuporta sa kapayapaan, pagsuporta sa demokrasya. Lalo po sa panahon niya. Dominic, kwento ni Anthony na nanggaling pa ng Zambales na pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan at pinagtutustos sa pamilya. Hindi lang ang pangkabuhayan nila na apektuhan ng pang-aaras ng China kung hindi maging ng kanilang kaligtasan. Apektado talaga kami dahil hindi kami makapasok sa loob ng lagoon, sa mismong loob. Lagi lang, tuwing pumupunta kami sa ngayon, nasa gilid lang talaga kami. Kasi pag nasa loob kami, safety kami. Walang hassle, malakas man ang hangin, malakas man ang halon, safety kami. Pero pag nasa labas kami, alanganin kami. Ayan, May pagtapok naman sa programa ng grupo ang ilang pagsasadula at pagtatanghal na sinusundan ngayon ng pagtitilik ng kandila ng mga lider ng samahan na nanggaling pa ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna at Cavite para ipakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lubos na suporta at tiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno at pamamahala sa bansa. Ayun. Dominic, sa ngayon, Ayan o. So, mas marami pa yung rally at yun ang maganda, dapat dumami pa, na sumusuporta sa ating administrasyon tungkol sa iso sa West Philippine Sea kaysa sa doon sa rally ng mga anti-Marcos na walang ginawa kung hindi puro paninira at may halong gigil na dahil nga ho sa nabubuko yung mga nangyari nung nakaraang gobyerno. So, mabuhay po yung mga mangingisda mula sa Central Luzon, nagpunta ng Metro Manila, yan sa may Espanya, papunta ng malapit sa Malacanang at ipinakita ang suporta kay Pangulong Marcos at paninindigan tungkol sa West Philippine Sea. Napakaganda po nung nangyari. At higit sa lahat, kanilang pinaniwalaan na dapat ituloy, dapat palakasin pa ang pagkakaisa ng Pilipino dito sa mga ginagawang pangharas, pang-aagaw, pananakop ng Chinese Coast Guard sa mga teritoryo ng ating bansa. Hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa lahat ng lugar. Ayan po. At sabi ko nga, kung ikukumpara ko, magkasunod lang na araw yan, mas marami yung rally na nag-volunteer para ipakita ang pagmamahal sa Pilipinas kaysa dun sa mga hinakot pa na mga supporters dun sa anti-Marcos rally dun sa Angeles, Pampanga. Na cover court na lang yung pinagralyan, hindi pa nga napuno, pero pinapalapas nila marami dahil yun ang propaganda na ginagawa ng mga propagandistang mga Duterte, DDS vlogger, anti-Marcos vlogger. Yan po ang ating mga naobserbahan sa magkakasunod na mga aksyon. Kaya ko ito pinapaliwanag at tinatalakay para humaintindihan ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga Pilipinong nasa ibayong dagat, baka kayo nalilinlang ng mga propaganda ng mga anti-government, anti-Marcos na inyong napapanood at nakikita sa social media. Hindi po yan ang totoong balita. Ang totoong balita ito. Dumadami na ang naninindigan. Yung silent majority naniniwala sa ating gobyerno. At yung mga pro-Marcos, yung po yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, Marcos followers, yung mga dating Duterte supporters na lumipat na sa ating administrasyon, okay, dahil wala na nga yung unity team, wala na ho talaga yan, okay, so yan po yung magandang binabalita natin. Yung mga programa ng ating gobyerno tungkol sa pagpapalakas ng ekonomiya, at foreign policy, ang dahilan kung bakit maraming turistang pumapasok sa Pilipinas, maraming kapitalistang pumapasok sa Pilipinas, maraming mga bansang malalaki na nagbibigay ng suporta para sa modernization program ng ating military,
at paninindigan at suporta sa ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. Bunga yan ng mga travel at magandang policy ng ating gobyerno na suportado rin ng malaking grupo ng lehitimong oposisyon na Piklawan-Dilawan. Yung Liberal Party, mabuhay po kayo dahil kayo ay naniniwala na at sumusuporta na sa ating administrasyon. Na kailanman ang grupo ng Liberal Party, grupong yan ay hindi sasali sa mga Duterte. Hindi yan sasali sa mga nagpapabagsak sa gobyerno dahil nakikita ng lehitimong oposisyon ng Liberal Party na nasa tamang direksyon ang mga policy at programa ni Pangulong Marcos. Ayan po yung maganda. At alam ito ng business community. Alam ito ng mga matitinong mga turista at kapitalista. Foreign investor ang tinutukoy natin. Alam din ito ng mga maraming mga negosyante sa ating bansa. Kung inyo mapapansin, walang malalaking negosyanteng tumutulong sa mga anti-Marcos. Ang lahat ng matitinong business community, sektor sa loob at labas ng ating bansa, sa loob at labas ng Metro Manila, sumusuporta sa mga policy ni Pangulong Marcos. Okay? Ganyan pong kalakas. Magdadalawang taon pa lang this coming June 30 ang ating gobyerno. Lalong lalakas ito hanggang sa matapos ang term sa 2028. Kasi nga po, yung mga naninira sa kanya, paulit-ulit na lang. Yung mga grupong naninira sa ating gobyerno, wala ng materyales, wala ng matinong argumento. Puro fake news, intriga. At ngayon na nabuko pa na merong maka-Duterte na di umani involved sa pogo, nang gigigil sa galit, nagwawala, nang hihikayat pa ng pag-aklas or papatalsik sa ating administrasyon. Wala na yan. Pag nabuko, ganyan kayo. Wala na po yan. Walang naniniwala sa mga panahong ito na mga marami ng professional, kahit yung mga kabataan, alam nila ang totoong nangyayari sa lakas po ng social media. Kaya kung yung mapapansin, paliit ng paliit ang sektor na lumalaban sa gobyerno, mas palaki ang coalition, alyansa, pagkakaisang sumasama kay Pangulong Marcos. Okay? Mga estudyante, farmers, mga manggagawa, okay, at sektor ng ating mga OFW, mas naniniwala sa ating gobyerno. Kakaunti na lang yung nalilinlang pa, napapaniwala pa ng mga anti-Marcos. Kahit yung grupo ng anti-Marcos, alam nilang maliit sila. Pinagtatakpan na lang yan. Alam nilang hirap sila. Alam din nilang wala na silang isyong magamit para siraan ang gobyernong ito. Dahil naubos na sa halos 2 taon. Ang dahilan dyan, tulad ng aking sinabi before, ay dahil napakaaga ng kailang ginawang paninira. Ay hanggang 2028 pa yan. Kaya ngayon ang nangyayari, sila-sila na lang ang nagbubungguan ng mga anti-Marcos. Sila-sila na lang ang nagsisilipan. Sila-sila na lang po ang naghahanapan. Sila-sila ho yung nag-iintrigahan. Kasi wala na silang malinaw na argumento at ebidensyang magpapatunay sa kung ano ang kanilang mga sinasabi before laban sa first family, laban sa kasalukuyang gobyerno. Hindi po ako tagapagsalita ng pamahalaan. Nakikita ko lang ang kanilang kapalpakan ng mga anti-Marcos at deadma, baliwala sa administrasyon ang mga paninira. Tuloy-tuloy lang para sa bayan. Suportahan natin. Yun ang kailangan.